ng buhay. Siya ay isang paalala na ang tunay na lalim ng buhay ay hindi nasusukat sa ingay ng mundo, kundi sa kakayahang manatiling matatag sa pagkumbaba at manatiling tahimik sa paglipas ng panahon. Kuya Arnold. Ikaw, Kuya Arnold, tatanong niya, di ba masarap ang mabuhay ng matagal? Siyempre naman, Kuya Lando, ayan ang sarap at napakamaaliwalas yung mahaba ang buhay. Sa ngayon, Kuya Arnold, ang edad ni Kuya Arnold ngayong 2026 ay 110, Kuya Arnold, ang kanyang edad. Wow! Oo. At maaari ito anya maitala sa historical ng ating bansa sa kasaysayan. Yan. Oo. At Kuya Arnold, gusto ko lamang, Kuya Arnold, i-congratulate sa nakalipas na nakaraan araw ng Sabado, Enero 10, 2026, ay kinocongratulations sa Colegio de las Navas sa kanilang 21 first pending anniversary na ginanap nga noong Enero 10 sa Las Navas, sa aking hometown, Las Navas, Northern Samar. The first, Kuya Arnold, the first community college on the island of Samar. The celebration underscore the institution's enduring commitment to service-oriented educations and strengthened and community partnership. And the message, Arnold, of our commitment was delivered by Dr. Inday Lynn Chi Orsolino. The college president conveyed her heartfelt appreciations to the parents and residents of Barangay Quezon and town of Las Navas, Northern Samar, of their long-standing trust in Colegio de las Navas. She notes also that students from Barangay have been part of institutions since its early years. Samantala, the program concluded with the closing remarks delivered by Dr. Gregorio Greg M. Orsolino, the Vice President for Academic Affairs, who highlighted Colegio de las Navas' capability building programs and reaffirmed the institution's missions of delivering educations, accord, and service partnerships and community development. Also support in the message delivered by Barangay Chairman Akile Sinahis of Barangay Quezon in Las Navas, Northern Samar. And also, Sangguniang Bayan member, Honorable Arlito Istan Jr., and the local government unit, Las Navas Town, Honorable Pelbert Istan, and Vice Mayor Minda Mercader Town, and Council. Well, Ronald, maraming salamat at matagumpay ang kanilang 21 first founding anniversary sa aking bayan ng Las Navas, Northern Samar, ang Colegio de Las Navas. Mula pa rin dito sa lalawgan ng Cavite, Patrol 25, ako si Double L, Kuya Duluto, nag-ulat para sa KBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Maraming salamat. Back to you, Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula pa rin kay Double L. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Ganap na alas 9:29 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Inilunsad ng US Embassy ang bagong Ingles Axis cohorts sa 3 lalawigan. Samantala, inanunsyo ng United States Embassy sa Pilipinas ang paglulunsad ng 3 bagong cohort ng English Access Program scholarship sa Davao City, Bohol at Bataan na nakikinabang sa kabuang 150 high achieving Filipino public school students na may edad 13 hanggang 15 taon.
Sa isang news release nitong Lunes, sinabi ng embahada na ang programa ay ipinatutupad sa pagkikipagtulungan sa Regional English Language Office, Department of Education at mga pampublikong paaralan sa 3 lokasyon. Ang mga mag-aaral at guro ay pinili sa pamagitan ng isang mapagkompetensyang batay sa merito na proseso. Pinunduhan ng Bureau of Educational and Cultural Affairs ng US Department of State ang English Access Program ay 2 taon masinsinang inisyatiba pagkatapos ng paaralan na idinisenyo upang palakasin ang kahusayan sa wikang Ingles. Habang binubuo ng mga kasanayan sa digital pamumuno at kritikal na pag-iisip ng mga kalahok upang mas mapahusay na ihanda sila para sa mga pagkakataon sa akademiko at workforce sa hinaharap. Sa pamagitan ng pagtugon sa advanced na literacy at professional na antas ng komunikasyon, inihanda namin ang mga mag-aaral na ito na may mataas na tagumpay para sa mga pangangailangan ng pandaigdigang manggagawa. Sabi pa rin ni US Embassy Regional English Language Officer Jeep McLebena, dinagdag pa niya na ang programa ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at US at ibinahaging layunin ng dalawang bansa. Ang mga kalahok ay lalahok din sa mga aktibidad sa kultura kabilang na mga pagdiriwang ng pagtatampok ng kahusayan ng Amerika alinsunod na rin sa ika-250 anibersaryo ng Estados Unidos sa ika-80 anibersaryo ng relasyon diplomatiko ng Pilipinas at US ngayong 2026. Ang unang cohort para sa 2026 ay inilunsad noong Enero 8 sa Pablo M. Piato Sr. Integrated School sa Bunawan, Davao City, kung saan 50 estudyante ang napili mula sa iba't ibang paaralan sa lugar. Ayon pa rin kay DepEd Davao City Assistant Superintendent Rebecca Sagot, malaki ang papel na ginagampanan ng programa sa papapabuti ng kasanayan sa Ingles lalo na sa mga mag-aaral mula sa malalayong paaralan. Sa pamagitan ng maayos na nakabalangkas na lingguang mga aralin, interactive at nakasentro sa mga aaral o mag-aaral at suporta na mentorship, ang programa ay nagtatayo ng kumpiyansa at kasanayan sa komunikasyon ng mga mag-aaral sa Ingles na nagbubukas ng mas malawak na mga oportunidad sa akademiko at hinarap, sabi ni Sagot. Ang ikalawang cohort ay inilunsad noong Enero 10 sa Lourdes National High School sa Panglao, Bohol na may 50 estudyante din. Ang ikatlong cohort na ibinubuo rin na 50 estudyante ay nakatakdang ilunsad sa Enero 17 sa City of Balanga National School sa Balanga City, Bataan. Mula na may tatag ito noong 2004, ang English Access Program Scholarship ay nakinabang sa higit na 200,000 mga mag-aaral sa higit na 85 bansa sa buong mundo, kabilang na ang halos 1,500 alumni sa Pilipinas. Ang mga guro sa nakasangkot sa programa ay nagiging bahagi na rin ng isang pandaigdigang network na mga tagapagturo ng akses na naglalayong palakasin ang kasanayan sa pagtuturo sa
na isulong ang kahusayan sa edukasyon sa wikang Ingles sa kanilang mga komunidad. Thank you. 35 minuto makalipas ang ganap na ikasyam ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Diaryo na TV pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating pagbabalita. 100 na pulis pumasa sa 2025 bar examination. Round 1. Lady, go! May kabuwang 100 na pulis ang nakapasa sa 2025 bar examinations na ang resulta ay inilabas noong nakaraang linggo. This is a proud moment for the whole PNP, sabi ni Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa isang payag nitong Lunes. Ang pagpasa ng bar ay hindi maliit na gawain, nangangailangan ito ng mga taon ng sakripisyo, focus at determinasyon. Na nakamit ito ng aming mga opisyal ng pulisya habang naglilingkod sa publiko ay ginagawang mas makabuluhan. Sinabi pa rin ni Nartates na ang tagumpay ng mga opisyal ay sumasalamin sa patuloy na reforma at professionalisasyon ng PNP, partikular sa pagtataguyod ng due process, karapatang pantaw at hustisya. Hindi lang kayo basta abogado ngayon, kayo ay abogado ng bayan at tagapaglingkod ng batas. Nagdadala kayo na mas malalim na legal na kadalubhasaan ng PNP na tumutulong sa amin na maglingkod ng may higit na integridad at kredibilidad, sabi niya. Sa 11,420 examines na nakumpleto ang lahat ng 3 araw ng pagsusulit, 5,574 ang nakapasa. Sa 2025 bar examinations, nag-post ng pambansang passing rate na 48.98%. Ang bar examinations ay itinuturing na isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa bansa. Thank you. 38 minuto makaraan ang ganap na ikasyam ng umaga. Samantala, Ombudsman on recantation claims parang ingay sa amin. Round 1. Lady, go! Tinawag ng Office of the Ombudsman noong Lunes ang mga ulat ng 3 dating enhinyero ng Department of Public Works and Highways na nag-uugnay sa mga mambabatas sa mga anomalya sa flood control project bilang ingay lamang. Parang ingay sa amin, aasa lamang kami sa sinumpaang pahayag, sabi ni Assistant Ombudsman at tagapagsalitang Miko Calabano sa mga reporter nang humingi ng komento. Bukod dito, nasasaktan iyan sa kanilang pagpasok sa proteksyon ng saksi, dagdag niya. Ayon sa mga ulat, isinasaalang-alang ni na dating DPWH Bulacan Engineering District Officials Henry Alcantara, Reyes Hernandez at JP Mendoza ang kanilang naunang pahayag hinggil sa flood control miss na nag-uugnay sa mga mambabatas. Sa isang news release noong linggo, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na maaaring maghintay ng double whammy ang mga dating enhinyero ng DPWH kung sakaling bawiin nila ang kanilang sinumpaang pahayag. Sinabi pa rin ni Lacson na hindi lamang sila haharap sa parusa para sa perjury
ngunit ang kanilang pagbawi ay hindi magpapahina sa mga kasong binubuo laban sa mga sangkot. Idinagdag pa niya na kahit bawiin ng mga opisyal ng DPWH ang kanilang mga pahayag, maaaring hindi ito makaimpluwensya sa investigasyon sa flood control scandal dahil ang circumstantial evidence na nag-uugnay sa mga personalidad sa masa ay nabunyag sa mga nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Idinagdag pa rin ni Lacson ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon sa mga anomalyang proyekto sa pagkontrol sa baha sa Enero 19. Nagsampa na ng kaso ang ombudsman laban sa mga individual. Kabilang na si dating Ako Bicol Parteles Representative Saldico na may kaugnayan sa GOES at Substandard Flood Control Projects. Why, thank you. Alas 9:41 ng umaga. Samantala, Nebe handang tumulong sa Maritime Law Enforcement Operations. Round 1. Ready, go! Kung tatawagin o hihilingin ng mga ahensya ang pagpapatupad ng batas sa dagat ng Philippine Navy, ay may kakayahang tulungan ang mga katawang ito na subaybayan at kung kinakailangan, mahagip o madakip ang mga barko na natagpuang illegal na nag-ooperate sa karagatan ng bansa. Ito ay bukod sa regular na misyon ng Philippine Navy na magsasagawa ng sustained naval patrols at pagpapanatili ng matagal na presensya sa buong maritime domain ng bansa upang suportahan ang maritime security at maritime domain awareness. Sinabi pa rin ni Navy spokesperson Captain Marisa Martinez sa Philippine News Agency nitong Lunes. Ito ang komento niya nang tanungin kung maaari bang itap ng Philippine Navy para subaybayan o mahagip pa ang mga barko na natagpuan kahina-hinalang nag-ooperate sa karagatan ng bansa. Bilang karagatan, karagdagan sa mga operasyon pandagat ng Philippine Navy ay gumaganap ng isang papel na ginagampanan ng pulisya sa pamagitan ng pagsuporta sa mga operasyon ng maritime. Law enforcement, ang mga aktibidad na ito ay isinagawa sa isang kapasidad na sumusuporta. Dahil ang Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng sa dagat ang nangunguna sa mga ahensya ng Marlin, sabi ni Martinez. Nauna rito nananawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard na sumakay at mag-inspeksyon sa lahat ng dredger na nag-ooperate sa Manila Bay Reclamation Projects na sa gitna ng mga alalahanin sa pagkakakilanlan ng barko, pagmamay-ari at pagsunod sa mga batas ng Pilipinas. Idinagdag pa ng tagapagsalita ng Philippine Navy na ang mga ahensya na ito ay may pananagutan sa pagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa piskal, immigration, customs at sanitary matters na itinadhana sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Maaring subaybayan ng Philippine Navy ang mga aktibidad sa dagat at suportahan ang mga operasyon ng Marlin kapag pinag-uutos o hiniling ng mga naangkop na autoridad, lalo na kapag ang mga kakayahan ng hukbong dagat ay kinakailangan para sa pag-abot sa malayo sa pampang. Seguridad o pagbabawal. Binigyang diin ni Martinez, binigyan din niya na handa
ang Philippine Navy na suportahan ang operasyon ng Marlin kapag tinawag o idirekta ng mas mataas na autoridad. Alinsunod sa batas at itinatag ng Interagency Protocols, halimbawa noong Disyembre noong taong 2025, sinuportahan ng Philippine Navy ang operasyon ng Marlin sa Western Mindanao kung saan nagsagawa ang mga unit ng hukbong dagat ng tatlong magkakaiwalay na maritime interdiction operations laban sa mga paglulunsad ng motor na nagresulta sa pagsamsam ng humigit kumulang na 40 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo bilang suporta sa mga nangungunang ahensya ng pagpapatupad, sabi ni Martinez. Sinabi rin niya na ang Philippine Navy ay nakatuon din sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa, pag-secure ng maritime domain ng Pilipinas at pagsuporta sa mga legal na otoridad sa pagtiyak ng mabuting kaayusan sa dagat ayon at sa mga darating na taon. Why, thank you. 46 na minuto makaraan ang ganap na ikasyam ng umaga. Samantala, Ligarda hinimok ang mas malakas na pambansang determinasyon upang labanan ang krisis sa basura. Round 1. Ready, go! Habang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang National Zero Waste Month ngayong Enero, nanindigan si Senador Loren Ligarda sa kanyang panawagan para sa mas malakas na pambansang determinasyon upang harapin ang lumalalang krisis sa basura sa bansa. Nagbabala ang window upang maiwasan ang hindi maibabalik na pinsala sa kapaligiran at kalusugan ng publiko na mabilis na nagsasara. Sa isang palabas o paglabas ng balita, sinabi ni Ligarda na bagamat lumago ang kamalayan at umunlad ang mga inisyatibo ng komunidad, ang laki ng hamon ay nangangailangan ng mas malalim na reforma at kolektibong pagkilos. Ang Zero Waste Initiative ay isang pambansang obligasyon. Dapat tayong lumipat ng lampas sa kamalayan sa mas malakas. Mapagpasyang pagkilos, ang bawat Pilipino ay may responsibilidad at ang bawat institusyon ay dapat harapin ang hamon ng pangangalaga sa ating kapaligiran at mga susunod na henerasyon. Aniya, ang panawagan ng mambabatas ay dumating sa gitna ng nakababahalang datos mula nitong taong 2025 What a Waste Global Database Report ng World Bank na niraranggo ang Pilipinas sa ika-27 sa 50 bansa na bumubuo ng pinakamaraming sulidong basura sa munisipyo na 14.6 milyong tonelada taon-taon. Ang basura ng plastik ay binubuo naman ng isang makabuluhang bahagi na may mga eksperto na nagbabala na ang pagtaas ng dami ng basura ay nagbabanta sa kalusugan ng publiko, katatagan ng lungsod at mga pagsisikap sa pagbagay sa klima ng bansa. Sinabi ni Ligarda na ang maling pamamahala ng basura ay direktang nagpapalala ng pagbaha at kahinaan sa kalamidad noong Hulyo taong 2025. Nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang mahigit 600 tonelada ng basura sa buong Metro Manila. Sa panahon ng malakas na pag-ulan, kabilang na ang 526.8 tonelada mula sa mga pumping station at 76.9 tonelada mula naman sa lugar ng binaha. Kinumpirma ng mga otoridad na ang pagbaha
o pagbara sa mga daluyang tubig dahil sa hindi wastong pagtatapon ng basura ay nagpapatindi ng pagbaha sa Metro Manila. Ang pagbaha ay hindi lamang tungkol sa pag-ulan, lalo itong lumalala dahil sa basura na pumipigil sa ating mga ilog at estero. Ang bawat piraso ng basura ay nagiging hadlang na nanganganib sa buhay. Ang mas malakas na disiplina sa basura ang proteksyon na maaari nating itayo ng sa masabi-sabi ni Ligarda. Sa pagsisimula ng bansa sa Zero Waste Month 2026, muling pinagtibay ni Ligarda ang kanyang pangako sa pagsulong ng mga reforma sa nagpapalakas sa responsibilidad ng producer. Nagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad at pagbibigay ng suporta sa mga manggagawa sa basura. Ito na ang simula ng isa pang taon na responsibilidad, ngunit sa pagkakataong ito, dapat itong markahan ng mapagpasyang pagkilos at masukat na mga resulta. Ang Zero Waste ay hindi isang panaginip. Ito ay isang tungkulin na utang natin sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon, sabi niya. Why, thank you. 9 minuto bago magika-10 ng umaga. Hello, mapagpalang umaga po, Kuyang Arnold. Makulimlim ang himpapawid dito sa Morong Rizal. Napakakulimlim ng kalawakan sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Rizal at sa ilang parte rin po ng Metro Manila ho. Kaya itong mensahe po ni Kuyang Ray Reyes po ng Morong Rizal ay ipinababatid niya po sa mga Rizalinyo na makulimlim po ang parte po ng Morong Rizal sa mga oras po ito. Thank you, Kuyang Ray Reyes ng Morong Rizal. Samantala mga kababayan, walang nalalapit na pag-aayos ng gabinete ayon kay Recto. Round 1. Ready, go! Ibinasura ng Executive Secretary Ralph Recto ang mga ulat tungkol sa nalalapit na pagbabago ng gabinete na nagsasabing walang patuloy na hakbang upang i-reshuffle ang gabinete ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ngayon. Wala pang nalalapit na pag-aayos ng gabinete, sabi ni Recto sa isang pahayag. Ang mga haka-haka tungkol sa nalalapit na pagbabago ay hindi nagsisilbi ng anumang konstruktibong layunin para sa gobyerno o sa sambayanang Pilipino. Inulit pa rin ni Recto na nagsisilbing punong after ego ng Pangulo na ang lahat ng miyembro ng gabinete ay nagsisilbi sa kagustuhan ng Pangulo at pagpapailalim sa patuloy na pagsusuri ng Malacanang. Tulad ng dati, ang lahat ng mga hinirang ay nagsisilbi sa kagustuhan ng Pangulo at ang kanilang pagganap ay napapailalim sa patuloy na pagsusuri ng opisina ng Pangulo. Lahat ng tao ay dapat manatiling nakatuon sa kanilang trabaho para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang pahayag ay matapos ang isang ulat ng media na nauna nang magsabing inihahanda ng Pangulong Marcos ang inilarawan nito bilang kanyang pinakamalawak na pag-aayos ng gabinete na umano'y nakakaapekto sa hindi bababa sa 9 na opisyal ng gobyerno. Nauna nang nanindigan ang Malacanang na ang anumang pagbabago sa gabinete ay tanging prerogative ng Pangulo at ginagabayan ng performance, policy direction at prioridad ng administrasyon. Why, thank you. 5 minuto bago mag ika-10 ng umaga.
Ito ay hatid ng PBS RMM News, Dyaryo na TV pa. At syempre, ito po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, driver sa Mindoro narap sa walang pakundangang pagmamaniho. Iba pang kaso sa pagkamatay ng bata. Round 1. Ready, go! Naharap sa reckless driving at iba pang administrative charges ang isang driver sa Pinamalayan, Oriental Mindoro matapos aksidenteng mabangga at mamatay ang isang bata sa isang pedestrian crossing noong linggo. Ipinag-utos ni Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, hepe ng Land Transportation Office, ang agarang paglabas ng show-cause order sa driver na nagmamaneho ng pulang Isuzu D-Max sa insidente. Batay na rin sa initial na investigasyon, patungong timog ang driver sa South Road National Highway sa barangay Nabuslot, Pinamalayan nang mabangga nila ang bata na tumatakbo sa isang pedestrian crossing. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo't iba pang bahagi ng katawan ang bata at idineklarang patay dakong alas 11:50 ng umaga sa lugar ng insidente. Ang insidente ay nakuhanan sa CCTV at nag-viral sa social media sa isang payag noong Lunes. Sinabi nila Kanilaw na ang gayong mga insidente ang dahilan kung bakit dapat seryosuhin ang irresponsableng pagmamaniho o kawalan ng disiplina dahil maaari itong humantong sa mas maraming traydya. Kapag ang isang driver ay walang sapat na kaalaman sa mga batas trapiko, tamang paraan ng pagmamaniho at respeto sa mga pedestrian, tataas ang panganib ng mga aksidente sa kalsada. Sinabi niya na ang insidente ay nagpapakita ng kakulangan ng professional na edukasyon sa pagmamaniho at disiplina mula sa driver. Hindi tayo titigil sa pagpapatupad ng mga batas upang pigilin ang mga ganitong trahedya. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang responsibilidad ng pagmamaniho ay hindi dapat tatuhin bilang biro, sabi niya. Sa SCO, ipinatawag ang driver sa isang pagdinig sa LTO headquarters sa East Avenue, Quezon City noong Biyernes ng alas 10 ng umaga. Nagsumite ng sinumpaang komento o paliwanag. Ang driver ay naharap sa mga kasong administratibo ng walang pakundangang pagmamaniho, hindi pagbibigay ng karapatan sa daan sa isang naglalakad at pagiging isang hindi wastong tao na nagpapatakbo ng isang dimotor na sasakyan. Ang may-ari ng D-Max ay naharap din sa kasong pagbibigay ng kagamitan sa kanilang sasakyan ng mga hindi autorisadong aksesory. Ang driver ay nakatakdang harapin din ang magkakaiwalay na kasong kriminal. Pansamantalang sinuspindi ang lisensya ng driver at nakaalarma na ang sasakyan habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Why, thank you. Yan nga po mga kababayan karamihan po talaga sa mga driver ay basta alam lamang magpatakbo ng sasakyan ay okay na. Marami rin yung mga nakakalusot na nakakakuha ng driver's license nang walang seminar. Ganun din yung ikangay pagmamaniho ng hindi sumusunod sa tamang speed ng sasakyan. Tulad nga po nitong nangyaring ito dito nga po sa Oriental Mindorong ito na ikinamatay ng isang minor de edad. Nasa pedestrian lane yung bata. Dapat automatic talagang huminto ang driver o anuman sasakyan kapag dating na may mga sinyas po na ganyan. Siyempre tawiran po yan. Ano ba naman kayo? Kinakailangan pa bang magbuwis ng buhay? Ikaw ba, Mr. the driver ng D-Max?
O, ikaw ba'y nakakaintindi ng batas, trapiko? Bakit? Nako, nagtatanong lang po ang inyong abang lingkod. O, bakit naman ganon? Sana naman po mabigyan ng tamang hustisya itong pagkamatay ng batang ito. Diyan sa lugar po ng bayan ng Pinamalayan. Yan sa Oriental Mindoro. Hindi po binanggit po dito kung ano pong pangalan nitong nasawi at kung ano rin po ang pangalan nitong driver. Kaya sa mga susunod pong pagkakataon ay atin pong maihayag sa publiko at ipapaalam po natin ang lahat ng ito. Base po sa magiging resulta ng investigasyon po dito sa aksidenteng ito. Alas 10:01 ng umaga. Alright, magandang umaga po. Thank you for watching. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ni Ate Rosalie Aguirre Mesias, yan ng Pasig. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa Lungsod Pasig, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng Aguirre Mesias family. Siyempre sa pangunguna po ni Ate Rosalie and family. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan ng mga impeksyon sa trangkaso sa US ay nangungunang 15 milyon bilang mga kaso ng bata. Ang mga pagbisita sa ospital ay tumaas. Round 1. Ready, go! Ang mga impeksyon sa trangkaso ay patuloy na umaakyat sa buong Estados Unidos. Kasama ang Centers for Disease Control and Prevention na tinatantsyang hindi bababa sa 15 milyong sakit. Nasa 180,000 kapaospital at 7,400 na pagkamatay sa ngayon sa panahong ito. Ang data ng CDC na inilabas noong katapusan ng linggo ay nagpakita ng 10 taong mataas na rate ng mga maliliit na bata na bumibisita sa mga doktor para sa mga sintomas na may kaugnayan sa trangkaso. Higit sa 18% ng mga pagbisita sa doktor para sa mga batang wala pang 4 na taong gulang ay may kaugnayan naman sa trangkaso. Ang pinakamataas na rate mula noong hindi bababa sa ngayong taong 2026, pinapanood ko ang data sa paglipas na ilang linggo na lumabas at nag-aalaala tungkol sa maliliit na bata at kung gaano kami magkakasakit na nakikita silang pumapasok. Sinipin ng ABC News si Ann Seng, isang emergency medicine physician na nagtatrabaho sa platform ng pagsusubaybay sa PubHub ng Yale na nagsasabi inilarawan ni Seng ang masikip na mga emergency room. Nagsasabing wala kaming sapat na lugar para umupo ang mga tao sa aming lobby. Tungkol naman sa 7.2% ng lahat ng mga pagbisita sa pangangalagang pangkalusugan ay ngayon para sa sakit ng tulad ng trangkaso na tinukoy bilang isang lagnat na may ubo o namamagang lalamunan. Na nagmamarka ng isang record para sa oras na ito ng taon ayon sa CDC. 8 higit pang pagkamatay ng trangkaso ng bata ang naiulat noong nakaraang linggo na nagdadala naman ng kabuang bilang sa 17 sa panahong ito. Noong nakaraang taon, 289 na mga bata ang namatay mula sa trangkaso na may halos 70% sa kanila ang hindi nabakunahan, sinabi ng data ng CDC. Karamihan sa mga impeksyon ay nakalink sa isang bagong H3N2
subvariant na tinatawag ng subclade K na kumalat sa buong mundo mula nung tag-init at nag-ambag sa mga naunang spike sa mga bansa tulad ng Canada at Japan. Nitong Disyembre 27, 43, nitong Disyembre 23, 27,043.5 porsyento lamang ng may mga sapat na gulang sa US at 42.5% ng mga bata ang nakatanggap ng bakuna sa trangkaso sa kabila ng patuloy na mga rekomendasyon sa kalusugan ng publiko. Patuloy na hinihimok ng mga doktor ang pagbabakuna na napansin na ang kasalukuyang bakuna ay nag-aalok ng proteksyon laban sa malubhang sakit na hindi ito ganap na tutugma na nangingibabaw na strain. At ito nga pong trangkasong ito, mga kababayan, ay lubhari pong mapanganib kapag ikaw ay nabaynat. Kaya kinakailangan po talagang kapag ikaw ay nabasa na ng ulan o nahulumigbigan na ng ulan-bon, wika nga, kinakailangan iligo nyo na yan. Gabi man o araw na kayo ay nasilayan ng ulambon sa inyong katawan, lalo na po kung medyo nabasa yung inyong ulo ng ambon o ng ulan. Talagang yan po ay malinaw na talagang pagmumulanan ng inyong paglalagnat o pag-uubo. Kasi trangkaso po talaga yan, ang dulot niyan. Kaya simple lamang po ang kailangan pong gawin ng ating mga kababayan, lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas. Kinakailangan po talaga'y maging maingat po kayo at laging nakahanda sa panahon po na nilagnat ang inyong mga anak o kayo man. Sapagkat nung araw po, natatandaan po at natatanda natin sa ating mga nakatatanda na kapag sila po ay nakapaglaga ng dahon ng sambong, at saka yun pong pinagsama po yan dahon ng sambong at saka po yung yerba buena. Yan po ay napakabisa po sa lagnat, trangkaso. At natatandaan din po natin na yan pong dahon ng sambong at yerba buena at saka yan pong talbos po ng bayabas, kapag yan po ay naipunas sa katawan at nakainom po kayo ng ilang tagok o ilang lagok, ay talagang napakabisa pong lalabas yung init at lamig, hangin na magiging dulot po ng trangkaso. Yan. Kaya kinakailangan po talaga ay maging matyaga lamang po at masinop sa mga pagkakataon pong iyan. Para hindi po mapahamak yung inyong mga mahal sa buhay, kahit ikaw man ay ganun din. Makaiwas sa anumang uri ng kapahamakan. Sapagkat magastos po ang magkasakit sa panahong ito, mga minamahal kong mga kababayan. Bawat pa-check up, bawat gamot, hindi bali kung sa government po kayo mapupunta o doon sa mga libreng gamot, medyo magaan-gaan, pero kananiwan po talaga, wala kayong makuha na libreng gamot kapag panahon po na kailangan. Halos talaga bibilhin ninyo. Ang nakakakuha lang kadalasan ng mga libreng gamot, yung po mga senior citizens o mga PWD. Yan po. Siyempre, meron po silang ipapakitang ID na sila PWD o senior citizen. Kaya, kawawa naman din po yung walang maipakita o hindi pa rin senior citizen o hindi PWD. Kaya kung masusunod lamang po yung iniuutos po ng ating gobyerno na yun po talagang libreng gamot o libreng suporta doon po sa ating mga kababayan, doon po sa mga gamot na pwedeng ipamigay o pamahagi ng libre, doon sa mga may sakit,
lalo na po doon sa mga tanggapan po natin sa ating mga barangay po diyan at munisipalidad, kung saan man po. O, sapagkat kinakailangan po talaga ngayon yung pong proteksyon at pagsuporta po ninyo sa ating mga kababayan na nagkakaroon po ng karamdaman. Sapagkat nakasalalay po ang lahat ng iyan sa kapakanan ng inyong mga kamay, sapagkat kayo lamang po yung authorized o pipili pong magkaloob niyan. Kaya sana naman po please lamang sa ating mga namumuno o sa ating pong mga taga-punong barangay at punong bayan. Tulong lamang po at pag-alalay sa lahat ng ating mga kababayan. Sabi nga po, ang kailangan ng bawat Pilipino ay pagtutulungan. Hindi naman puro pagbabayaran lamang. Sapagkat sabi nga po ay sa hirap ng tinatamasa sa ngayon, mahirap magkaroon basta-basta ng pundo ang sino paman. Dahil sa kakulangan nga po ng pagkita o kakulangan sa hanap buhay. Marami po sa ating mga kababayan ang nagdarahok, nagsasakripisyo sa kanilang sarili. Upang wika nga po ay matustusan lamang yung pangangailangan ng kanilang mga minamahal sa buhay sa panahon po ng ganitong uri ng krisis at kagipitan. O natigit sa lahat sa mga kababayan po natin na talagang noong pa may nagdarahok. Nagtatanong lamang po ang inyong abang lingkod, may pag-asa pa po ba na makaahon sa kahirapan at sa kagipitan ang karamihan sa ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas? Kaya yan lamang po ang ating pong mahalagang maiuugnay at naipababatid. At ayon naman po sa mga komento ng ating mga taga-pakinig at taga-panood sa ating palatuntunan, ay asahan po ninyo mga kababayan na may pag-asa pa naman na makaahon, alinsunod na rin po sa pagtsatsaga, pagsisikap, yan, at kasipagan. Yan lang naman po ang kailangang maging puhunan sa tuwi-tuwi na. With up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, oras naman po upang pangsamantala na ang inyong abang lingkod ay lilisan sa ating palatuntunan at muli pong magbabalik sa araw ng bukas, ganap na ikawalo, hanggang ikasampu ng umaga upang magtanghal ng mga pumutok na balita. Siyempre sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nagtataguyod, sa lahat ng ating mga kasado patroller, kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Partikular na rin po sa lahat ng ating mga patroller na naghahatid ng mga balita. Maraming salamat po sa ating nakapiling dito sa ating Studio 1. Si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Paderon Lauson. Yan. Likewise, ganun din po ang ating nasa Studio 2 Buluwagan ng Balitaan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos at ganun din sa ating Operation Manager Ate Cora Biernes at ng ating tagapagtaguyod ng ating palatuntunan si Attorney Mike Bordeos. Likewise, ganun din sa ating layout artist, si Ate Joy Pasco. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay. So humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal, ganun din ang ating nasa Studio 3 Buluwagan ng Balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ganun din po sa bumubuo po ng KPP Divine Healing. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal.
dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag dito sa Kasado Broadcasting Service. RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Maraming salamat po. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay